Hello, ayun, good evening to all of you. May ano lang ako, may concern lang ako. Ngayon kasi, sa Pinas, talagang nakikita ko na talagang sobrang gulo. Sobrang gulo sa kalsada ngayon. Hindi katulad dito sa Saudi na nung sinabing mag-lockdown, talagang walang trabaho yung tao, yung estudyante hindi pumapasok, as in lahat ng tao halos nasa bahay talaga, walang lumalabas. Imbagang isang sabi lang, hindi katulad dyan sa Pinas, hindi man sa hindi man sa kumbaga ano bang tawag dun sa kumbaga pinangungunahan yung ganun. Kasi talagang sobrang nagkakagulo dyan ngayon kasi nga walang final na desisyon. Nagsabing mag-home quarantine. And then nung gabi nagpalit na naman ng totally lockdown na. So paano naman, ito lang yung concern ko. Hindi ko naman minamasama yung nyo kasi yun is kumbaga para din naman yun sa mga nandyan sa Pinas ngayon. Yung concern ko lang is paano naman yung mga nagtatrabaho na hindi alam na biglang nagbago yung mga desisyon nyo about sa doon na lang sa mga jeep na di pasahero, tricycle na di pasahero. Ngayon, yung mga tao, kunwari kasi may nakita ako sa video na may 24 hours na trabaho, merong katulad ng mga security. may 12 hours na trabaho, may 24 hours na trabaho, may 36 hours na trabaho sila. At saka alam naman nating lahat na kapag ka nasa trabaho yung tao, hindi pwede makahawak ng cellphone. So paano nila malalaman na pagkatapos ng duty nila hindi na pala sila makakauwi? Kasi unang-una, walang masakyan. Pangalawa, hindi na sila makakadaan. Kung makakadaan man, pahirapan. Katulad nung nakita kong kaninang umaga na news. Sobrang haba na at sobrang dami na ng tao. Nilagyan na ng harang yung kalsada. Pati ba naman yung mga tao na taga dun mismo uuwi na sila sa bahay nila, hindi pa makakalusot agad-agad? Kung hindi pa nakadating si President Duterte, hindi pa nakalusot yung mga taong yun. May mga umiiyak na. Ano ba naman, hindi ko naman sa inaano yung mga ibang nakaupo pero sana naman po pag nagsabi kayong lockdown, totally lockdown, dapat nagbibigay kayo ng day, ng araw, kung anong araw yun, para yung tao at saka lahat yun ina-announce yun, dapat wala na dapat magtatrabaho, walang magbubukas na mga pagtatrabahuan. Kasi nga 'di ba, inaano nga ninyo na yung sakit para hindi na kumalat. Paano yun kung may mga pumapasok pa? So dadami at dadami yan. Kasi nga, syempre may lumalabas pa ring tao. Di po ba? Pero kung walang lalabas na tao at kung sasabihin na pati doon sa mga pinagtatrabahuan nila, now, isarado nyo muna yan kasi para kumbaga hindi na lumaki pa yung mga magkakaroon ng sakit.
'Di ba? Katulad nung dito, nung sinabing lockdown, as in lockdown talaga, walang trabaho, walang pasok. Yung mga tao nasa bahay lang. At saka dapat i-assure nyo na sabihin doon sa mga kumpanya or sa mga pinagtatrabahuan ng tao na bawal sila magtanggal ng mga trabahador nila dahil yun nga yung nangyayari ngayon diyan sa Pilipinas, sa buong mundo naman to. Pero hindi yung ngayon iba yung desisyon, kinabukasan iba na naman. So paano yung mga taong nagtatrabaho at paano yung taong hindi nakakaalam na ganyan na pala yung kalakaran? Di po ba? Pero kung sinabi niyo po sa tao na lahat ng nagtatrabaho at lahat nagmamay-ari ng mga kunwari mga department store, mga kung ano malls or factory, close lahat para walang papasok na tao, walang babiyahe, nasa bahay lang. Hindi yung ang gulo kaninang umaga, napanood ko yung news, as in talagang ang gulo. Na kakaiba talaga yung Pilipinas. Kakaiba talaga. Na halos ng ano naman, 'di ba? Buong mundo naman to na ganun nga may sakit na itong virus na to. Pero hindi naman nagkakagulo. Pero yung Pilipinas talaga grabe. Oo, nandun na tayo na para din yun sa seguridad ng mga tao. Pero sana, isang desisyon lang. Pag nag-lockdown, hindi yung desisyon ngayon iba, kinabukasan iba na naman. So, paano yung ibang hindi nakakapanood ng news? Yung mga nasa trabahong hindi nakakapanood sa inyo. Di ba kawawa naman, katulad kanina sa news nakita ko, paano pa yung naglakad na yung mga tao? Di ba? Kahit pa sabihin natin na kailangan daw may distance. Pero alam naman natin lahat virus yan eh. Di po ba? Kahit pa sabihin natin kailangan may ilang steps bago na hindi dapat magkadikit, ilang steps yung layo ninyo. Pero ganun pa rin yun kasi nasa labas yung tao. Kakalat at kakalat yung virus. Di po ba? Yun lang po yung concern ko talaga kasi talagang tapos ang haba-haba ng traffic kasi nga ganun. Hindi maano yun na walang magagalit na tao. Kahit pa sabihin oo para din sa kanila, pero talaga magagalit sila kasi nga hindi naman sinabi na ganun totally lockdown. Wala na silang sasakyan, hindi na sila makakadaan. Pero kung nung umpisa pa lang, sinabi na ganitong araw, ganitong wala nang wala nang trabaho, wala nang pasok. So, dapat yung tao na nahimik na sa bahay. Katulad nung ginawa nyo, na hindi na makakalabas, yung wala nang mga biyahe, papuntang Bicol, papuntang Batangas, o diba, yun, nagbigay kayo ng araw. So, yun, diba, walang masyadong gulo. Pero yung pag totally lockdown nyo dyan sa Manila, na kumbaga, nung gabi, iba yung sinabi ninyo, din sa susunod na gabi iba na naman. So ang tao talaga magagalit kasi nga yung iba hindi naman alam. Yung iba hindi naman, kumbaga hindi nakapaghanda. O nandun na tayo nag-iingat. So paano naman yung mga tao na yun nga, 'di ba? Yung mga hindi nakakapanood ng news. Yun lang po yung concern ko. Pero kaya nga dapat sana, pag sinabing totally lockdown, wala lahat. Wala tayong makikitang ganun sa news. At saka isa pa, ito pa pala. Nakita ko kanina,
ito lang, may newscaster ako kanina nakita na parang wala siyang mask. Tapos nag-i-interview din siya ng tao na wala ring mask. 'Di ba sinasabi nga natin mag-ingat at saka may distancing. Pero paano naman yung binigay niya pa yung mic niya na yung in-interview niyang tao walang mask. So, hindi ko naman sinasabi na yung taong in-interview niya o siya is may virus na. So, paano pala kung meron na? 'Di ba? Sa kanilang dalawa. So, paano yun? Dahil sa nakita ko naman nun sa dami-daming tao. Maraming tao. Yung taong in-interview niya at siya, hindi lang sila yung tao dun eh. Magkadikit-dikit yung tao dun sa in-interview niya. So, dapat kapag mga ganun din, yung mga newscaster, as in talagang, may ano din sila sa katawan, yung suot nila na talagang hindi rin sila karoon ng sakit. Tsaka kahit gloves na kahit mask na lang talaga at tsaka gloves na para masigurado na hindi rin sila magkasakit. Di po ba? Yun lang po yung concern ko. Thank you and good evening. God bless sa ating lahat at sana po ay matigil na po yung virus na kumakalat. And I hope na dyan sa Pilipinas ay magiging okay na, lalong-lalo na sa pamilya ko, sa mga anak ko. I hope na safe tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.